Wala kaming sariling shelter, nakikiano lang kami sa public shelter. Pag may nag-a-alarm sa cellphone namin, lalabas na kami, uunahan na namin yung bago mag-siren, kailangan na sa loob na kami ng public shelter. Dahil sobrang dami talaga na naming tao doon, sobrang daming tao. Ngayon kung mag-antay ka ng siren bago ka papasok, mag-aagawan kayo sa pinto, nandyan na yung mga disgrasya. Unahan ang diskarte upang makaligtas sa sakuna. Ganito inilarawan ni Jennifer Valencia ang kanilang sitwasyon sa Tel Aviv. Dahil nakikihati lamang ng espasyo sa isang public bomb shelter sa kanilang syudad, kailangang lagi silang alerto. Ayon kay Jennifer, 2 minutong lakarin lamang ang shelter mula sa kanilang tahanan. Ngunit ang mahirap, alanganing oras o madaling araw madalas tumutunog ang sirena. Diskarte ni Jennifer, handa na ang lahat ng mahalagang gamit para diretso takbo palabas ng bahay. Mag-CR ka muna sa inyo para hindi ka na mag-CR doon sa shelter kasi masyadong crowded talaga. Parang evacuation center siya. Yung iba doon na rin natutulog mga bata kasi nga kawawa kasi yung mga bata eh. Kaugnay nito, tuloy-tuloy ang on-site assistance para sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong lalo na at nasa ilalim ng essential activity status ang Israel. But in the case of Israel, we rely chiefly on the security assessment of the Israeli government. Kasi what is good for the Israeli citizens is also what is good for the Filipino community in terms of security. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers pati na rin mga embahada ng Pilipinas sa Middle East na nakahanda ang kanilang contingency plans anumang alert level ang ipataw sa Israel at Iran. Actually, we not only react, we anticipate scenarios where we take the necessary action to protect our nationals. We have contingency plans in place that include these scenarios. So that it will be the basis of the alert levels that we will be announcing. Siniguro rin ng mga ito na regular ang assessment sa mga bansa sa Middle East, hindi lamang sa Israel, upang lalo pang mapagbuti ang mga contingency plan sa gitna ng patuloy na paglala ng sitwasyon sa rehiyon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.